Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kung ikaw ay mawawala na o hindi na makikita, ano ang gusto mong naaalala nila sa iyo? Meron akong isang kaibigan, best friend ko ito nung ako'y nag-aaral. Kasi ako ay lumaki sa isang pamilya na tahimik yung tatay ko, yan, stricto. Yung nanay ko naman noon, nag-aaral ako ay wala, nasa malayong lugar. Kaya sa loob ng bahay namin ay tahimik. Yung kaibigan kong ito ay pag nakakasama ko, ang saya-saya niya. Masarap kausap, daming kwento. Kaya ako'y nagkaroon ng katanungan, anong klaseng bahay, pamilya meron siya. At sa tuwing kami gumagawa ng mga assignment o naglalaro, niyaya niya ako sa bahay nila at nakikilala ko yung mga magulang niya, mga kapatid. At kung minsan ay niyaya akong kumain at matulog doon sa kanilang bahay. At dito ko nakita kung bakit pala siya masaya lagi sa buhay. Ayun ang pamilya na kinalikihan niya. Masaya sila sa loob ng tahanan. Mabait yung mga magulang, mga kapatid ay magaling makipagkaibigan, makisama. At mula noon ay ito yung pinangarap kong maging buhay ko. Lalo na pag ako ay nagkapamilya. Kaya ito yung aking patuloy na iniisip lagi na sinusundang modelo. Kaya ang tanong, ano ang klaseng pagkatao ang maaalala ng mga tao pag ako'y wala na? Ang aking isa sa mga gusto kong iwan sa isipan ng tao ay yung pagiging totoo. Yung integridad. Yung bang sinasabi ko ay yun din yung aking nasa kalooban. Ito yung sinasabi ng ating katekismo na aligning yung words natin, magkatugma yung sinasabi natin at dun sa ginagawa natin na yun ang totoo. Sa Ebanghelyo ngayon, tinulig sa uli ni Jesus ang mga eskrib at mga pariseo. Sabi niya, kayo mga pag-imbabao, mga hipokrito. Malinis kayo sa labas, pero sa loob ay marumi. Para kayong pansyon sa atin, sa sementeryo na pinipinturahan pa natin ng puti. Pero sa loob naman nun ay yung mga puntod ay buto at mga dumi sa loob. Ganun ang tingin ng Diyos kung hindi malinis ang ating kalooban. Pinapaalala ng Diyos na mahalaga yung maging totoo tayo. Gawin natin yung sinasabi natin na mabuti. Hindi niya kinukutya yung palagi tayo nagsisimba, palaging nagdorosaryo, palaging nagdarasal. Ang kinukutya niya ay dapat ang mga bagay na ito ay may epekto sa buhay natin. May nababago. At nagiging mabuti tayong Kristiyano, mabuti tayong tagasunod ng Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa atin na hindi tayo dapat hinuhusgan lang sa ating panlabas na kaanyuhan. Malinis tayo sa labas, maayos, parang napakabait. Pero dapat din sa kalooban natin, sa puso natin, ay maayos din, malinis din. Dapat kung anong nasa loob, yun ang inilalabas natin sa labas. Maging totoo, sabi nga. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na dapat ang buhay natin ay may integridad lagi. At napagandang iwan ito sa pamilya natin, sa ibang tao. Maalala sa atin na tayo ay isang totoong tao. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection nga, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay, God bless. And God is good.